4 p.m. no, magkaroon na dito sa Lord's Day service, no. Palakpakan natin si Lord, no. So, grabe ang kaayo sa Ginoo kay tungod sa pag-respond, no, sa gitawag ni Lord, no. And glory to God, no. Hindi lang sila ng pamilya ang gitawag ni Lord, mayroon na siya sang family nga Aaron kag Hur, no. So, kung tanawon naton, sang time nga si Moses nakigubat ang iyang kabanay Israel, nakigubat siya against sa Amalekites, gikapoy siya. Tama? No? Sometimes gikapoy siya, ang instruction ni Lord sa iya, ibayo ang iyang kamot para mahimo sila maninaugon. No, and glory to God kay ara si Aaron kag si Hur nga nagbulig sa kay Moses. No, so let's continue to back up them in prayer, even sa Sayo family and sa Estemo family nga padayon nga si Lord ang magalig-on, no, even the Bawi family nga gitawag ni Lord, no, nga mahimong magdumala dito nga buluhaton, no, and I believe with all my heart nga ang sugdan sa Ginoo si Lord pud ang magtapos, no, and nasayod ko nga si Lord, no, padayon siya nag-move sa matag isa, even sa mga care groups, so glory to God, no, even sa mga care groups sa mga schools, sa mga campuses, even sa mga visitation, even sa mga prayer gathering, no, and salamat sa mga live sa parents nga padayon ngo nagaugyon sa buluhaton sa Ginoo. And the word of the Lord says in 1 Corinthians 15:58, your labor in the Lord is not in vain. No, ang inyong hago sa Ginoo hindi masayang. No? Hambali mo katapat ang imo nga hago kay Lord hindi masayang. No, sino diri ang na-shock or gigibot, no, sa linog kagabi? No, di ba? Grabe ang ano siya, no? Grabe ang linog, no? And it takes time, no? And this is the last days of the end times. No, I hope and I pray nga mas the more kita nga magkaroon sang deeper intimacy kay Lord. Nasayod ba ta nga nagkaroon sang twin earthquake sa Valenzuela? No? Wala lang seconds lang from 7.5 to 7.8 and ang ilang nga ginahambal is more than thousands ang missing. No? And gabi ang ginahimo sa Ginoo karon. Pagmata sa mga anak sa Ginoo. No, hambalin mo katapat gihigugma ka ni Lord. Ay gihigugma ka man ni Lord, ginapukaw ka sa Ginoo. No, ginapukaw ka ni Lord nga ibutang nato na aton nga kasing-kasing kaguna-guna sa mga butang langit nun. No? Kaysa sa mga butang kalibutan nun. Ay ang kalibutan lapit na mahana. Nagahom ba tong mga taga Valenzuela? Nagahom ba sila nga sudden? No, katong pamilya nga gibiyaan nila silang panimalay sudden? Amo to matabo? No, even Lord, do ka hadlok naman Lord magsige ka lakat-lakat. Di ba? Tama? Pero wala na ka balog bisan anak ka pa sa imong nga balay. Bagay nila kung oras mo na, oras mo na. Pero ano ang gusto ni Lord karon para sa aton? Liguno naton ang aton nga relasyon sa Ginoo. Tungod kay sa bingin sa kamatayan, wala ta sang lain nga masangpit. Wala ta sang lain nga madumduman, hindi manggad. No, hindi ang mga butang nga achievement or aton nga nahimo sa kalibutan na accomplish sa kalibutan, kundi ang aton nga relasyon sa Ginoo. Nasayod ba ang Euphrates River naghubas? Tama? May arasang balita nga ang Euphrates River naghubas. And that is the prophecy, no, sa word of God. No? Sometime nga ang Euphrates River nahubas, may ara sang dutingog ba nga halin sa idalom. No, that's why after isa to, ara sa mga calamity, may gera sa Russia kag Ukraine nga sa subong gera gyapon. No? Even ang Israel kag Palestine, may mga tawag nila nga Cold War, pero actually ara gyapon ang gera, nagapadayon gyapon ang gera. No, especially sa aton karon nga kinabuhi. No, may gera pata nga ginatubang karon. Meron mata gera nga ginatubang? No, say amen sa mga gera nga ginatubang. No, may mga battles kita nga ginatubang. That's why yung sa word of God, I will fight for you. You need only to be still. So paano daw naton
mahimong madaog ang isa ka gera kung magpabilin kita dira sa Ginoo. No? Meron sang tatlo ka spirit nga naga-tuyok-tuyok karon sa kalibutan. The first spirit is the Python, the spirit of Python. Ano bang spirit of Python? No, di ba ang Python is snakes? Di ba ang snake, paano niya patyo ng iyang kanang prey? Or ang iyang pagkaon? Puluputan. No? Before makuha ang ginhawa. No? Ano kaya ang mga butang karon sa aton nga nakadula sa kalipay naton sa pagpangalagad sa Ginoo? No? Ang pagkuha sa gininhawa sa Python, amat-amat. Ang pagkuha sa kadasig sa mga anak sa Diyos, amat-amat. Hindi siya sang one time, big time, or gulpi. No? Pwede unforgiveness, pwede hatred, pwede angry, no? Kanang anger naton, yan nato masurrender kay Lord, pwede pride, no? Pwede kanang aton nga kanang tinguha sa kalibutan. Amat-amat. That is the Python spirit, amat-amat. Pag amo na karon ang nagakontrol sa kalibutan, even sa mga anak sa Ginoo. No? Pwede ka na mga compromises, nga ginahimo naton sa tago. Siyempre sa dayag, hindi man ta maghimo sina. Di ba? Ano ba? Leviathan, the spirit of Leviathan. Gabi ang last karon. Gabi ang temptation karon sa mga young people. Hindi ka makasiling nga, elementary pa lang na, wala na magigita po. Di ba? Even mga Kristohano na nakabalo sa Word of God, kung ang nakabalo sa Word of God or ang mga Kristohano na mismo, nagahimo sila, how much more ang mga unbeliever? And did you know, every time galing nga may ara sang sexual immorality, grabe na siya kahumot ng insenso sa Yahweh. Nung nahimo sila nga kusgan. That's why, ano ang ginapuntriya karon sa enemy? The young generation. High school, diba? Even sa college. Diba? Sa college, actually, ginaistoryahan na, ginalantaran na. Nung amo nang nag-hold karon sa kalibutan, even kung magtanato sa mga paring land, ang sila lang safety first. Pero always remember, wala naghihambal sa Word of God. Na okay lang na mag-family planning or safety first. Even gani ka ng ginatawag nila nga withdrawal. Actually, gipatay ni Lord ang anak ni Judah tungod kay nahimo na siya nga immoral at ubangan sa Ginoo. How much more ang nagahimo sang sexual immorality? Nung nga ginahambal ni karon ni Lord sa aton, tungod kay ang kalibutan wala nagapabata, nagapatigulang. Kaya nagapatigulang man ang kalibutan, gusto ni Lord nga mas magligon ang aton nga pagtuo dira sa Ginoo. Kung wala ka na nalipay sa mga pagpangalagad karon, then balik. Lord, ano ba itong mga butang, Lord, nga nakapalipay sa akon? Lord, ano ba itong mga butang, Lord, nga nakapahimo sa akon nga gawas ko? Lord, ano ba itong mga butang, Lord, nga nagkaroon sa akon sang hope? Nagkaroon sa akon sang faith? Lord, ano itong mga butang, Lord, balik. Next is, the third spirit is the spirit of Jezebel. Controlling. Basi wife na yung mga controlling sa itong mga husband. Or husband, nag-control na ang mga wife. Ano ba ang mga butang? Makakambal kita nga, Lord, hindi gini-imo. The controlling spirit nga mo na nag-govern sa kalibutan. No, ang naga-take control karon sa kalibutan amo ang Yahweh. The enemy itself. Kinakontrol niya ang kalibutan. Kaginagan niya magapamalandong ko ba, Lord, ano ang makabuntog sa tatlo ka spirit? The spirit of Python, the spirit of Leviathan, and the spirit of Jezebel. Ano ang makabuntog sila? Or ano ang maka-fight sila? It's our intimacy. Nung hambali mo katapad, kamusta ang imo nga intimacy kay Lord? Nung nag-take time pa ba ta mag-pray? Nag-take time pa ba ta mag-worship? Nag-take time pa ba ta magbasa sa pulong sa Ginoo? Ikaw, kamusta katubangan sa Ginoo? Remember, salvation is individual. Salvation is individual. Kamusta katubangan sa Ginoo?
Kamusta ka? No, it takes intimacy with the Lord nga magguba ang buhat sayaw. It takes intimacy with the Lord. No, like sa nahimo nga united ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No, gusto man ni Lord nga kita mahimo puntang united sa Ginoo. Especially the family, di ba? Ang family composed of father, mother, and children. Diba? Trinitary yan. So, kung tanaw natin, gabi no kasimbolikal, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 3. Father, Mother, Children, 3. Ang tatlo ka spirit nga nagkatuyok-tuyok karon. The spirit of Phaeton, the spirit of Leviathan, and the spirit of Jezebel. Especially sa family. I hope and I pray no, nga magkaroon ta sang unity no, sa family. Kamu as a family. May mong united. Kaya nga aman, the first nga gina-destroy sa enemy amo ang family, especially the father. Why? Next to God is the father. No karon, belated Happy Father's Day sa tanan ng mga papa. No, this message is for the fathers and of course also for us, no? Kung ano man ang imong posisyon sa imong pamilya, papa ka ba, mama ka ba, anak ka ba, ate ka ba, kuya ka ba, no? May mga pamangkin ka ba mga gagmay or may mga hinablos ka ba mga gagmay? This message is not hindi lang para sa mga papa but for all of us. God raised a father. No? Ano daw? Ang Diyos nagmugna og amahan. So si Lord didali ang nagtawag sa mga papa. Ginahangyo kang tanan sa pagtindog. Let's read the word of God in Joshua 24 verse 15. Sa English first. Sige, let's read it together. 1, 2, 3, go. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sa iligay nun, pero kung hindi kamo, 1, 2, 3, go. Pero kung hindi kamo luyag nga mag-alagad sa Ginoo, magpili kamo subong nga adlaw, kung sino ang inyo alagaron. Mag-aalagad bala kamo sa mga Diyos nga ginalagad sa inyong mga katigulangan, sa batok sang suba sa Euphrates, ukon sa mga Diyos sa mga Amornon, nga ang ila duta inyo ginaistaran subong. Pero akuya, kagang akong pamilya, mag-aalagad sa Ginoo. Ginahangyo kong tanan sa pagpiyong sa ilang mga mata, and let us bow down our head. Kasi Heavenly Father, Lord, salamat sa imong mensahe. Ikaw magalig-on, O God, sa tanan ng mga papa, Lord. Even, O God, sa mga mama, Lord, that they will become a great intercessor for their family. Even sa mga kabataan na ba, Father, Lord God. Mahimos lang katimbayayong, Lord God, na maabot sa tawag, O God, ang matag pamilya, ba, Father. Salamat, Lord, sa karon nga adlaw. Lord, we open, O God, our hearts, our ears, our minds, O God, that you will pour out your understanding, Abba Father. Salamat, O Diyos, sa imong dihog nga imong ihatag. Salamat, O Diyos, nga ikaw magahupay, O God, sa tanan nga masulupon nga kasing-kasing, Lord God. I speak that you will restore the joy of our salvation. We bind and blind and rebuke, O God, every works of the darkness, every works of the enemy. We bind and blind, O God, every spirit of Phaeton, every spirit, O God, of Leviathan, every spirit, Lord, of Jezebel, Abba Father, Lord God. I speak, O God, that only the right and true Holy Spirit, O God, will control our mind, our heart, our emotions, our thoughts, Abba Father, Lord God. Lord, salamat, Abba Father, Lord God, kaya ikaw ang magdumala, Lord God, sa matag kinabuhi, Lord God. We rebuke, O God, every form of witchcraft, every form of warlock, every form of sorcery, Abba Father, Lord God. And salamat, O God, healing rain sa this place, O God. We rebuke, O God, every heart, O God, that is unteachable, O God. Every spirit of pride, O God. Every spirit of unforgiveness, every spirit of anger. We rebuke you in Jesus' name. And salamat, Abba Father, Lord God, that every spirit, Abba Father, na among gideklara, Abba Father, Lord God, will bow down at your feet in Jesus' name. And I speak, O God, ng imong mga kanakan, O God, mahimong gawas nun in the name of Jesus Christ. And salamat, Lord God, even, O God, sa mga papa, Lord God, muabot sa Lord God sa ilang tawag, Abba Father, to become, O God,
a godly father, O God. Salamat, Lord, sa imong mensahe. Gamitan lamang ako, Diyos, imong ubos ng alagad, Lord. Sanctify us by your blood. We declare, O God, your Holy Ghost fire to burn every works of the darkness upon this place, above Father, Lord God. And I speak, O God, Lord, freedom reigns, O God. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, as Zerubbabel said, O God, not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take over, O God. Take dominion, Lord. Lord, ikaw makikistorya, O Diyos, sa matag kasing-kasing. I speak that you will restore every first love, every joy of our salvation. Seal it by your blood, and all the people of God will shout, Amen and Amen. No? Ginahin ko na lang sa pagpungko. God is raising a father in the home. So, sino daw ang gina-raise up ni Lord? Mga no, say amen sa mga papa. Amen. So mga papa, may anak kamo sang dako nga tawag. May anak si Lord sa expectation sa inyo to become a godly father. A man of faith, a man of love, a man of legacy. Amahan nga may arak sang pagtuo. Nga papa ang ginatira sa yawa. Kay pag ang papa naghalin siya sa iyang role, ang family broken. Ang mga kabataan broken. That's why sa tanan nga mga papa nga ara diri subong, even sa mga young people nga mga lalaki, hindi basta-basta ang inyong role. Hindi basta-basta ang inyong tawag. That's why gusto karon ni Lord nga inyo nga maintindihan ano kabugat, ano kadako ang inyong tawag. Hindi lang ninyo role nga paanakan or buntison ang inyong mga asawa. Hindi lang naamo ang role sa isa ka bana. Pero may ara sang dako nga role behind being a father. A man of faith, amahan sa pagtuo, ng mga papa, makitaan ba sa inyong asawa, sa inyong mga anak, na inyong pagtuo himpit dara sa Ginoo? Makitaan ba sa inyong mga kabataan, inyong asawa, nga grabe ang inyong paghigugma kay Lord? Or secondary na lang si Lord? Priority, aba sa word of God, love the Lord, God above all. Kaya nga man above all, the God the Father, ang akong nga amahan, then the Father. Kung grabe gali ang paghigugma sa isa ka papa sa Ginoo, it will overflow. No? Sa mga papa, hindi pagpangakig. It is to remind you na may ara ka mo sang dako nga tawag. Sa pagbira. No? For the next generation, karon, ano na tabo? Diba? May ara sang bata nga 14 years old, 15 years old, gipa mo sila ang mga classmate. May ara sang bata nga babae, ginsaksak ang mga classmate. Damo sa mga sukarap, sa mga street, kung imo sila nga pamangkuton, nga amo ng epekto sa imo. Tungod kay bungkag ang pamilya. Tungod kay damo sa mga papa, sa mga amahan nga wala nagpaka-amahan. Diba? May mga percentage nga discuss natin before, gintudlo sa atin before. Pag ang isa ka lalaki, mahimo siya nga papa or makabuntis siya, babalaan niya nga mabuntisan niya ang babae, malipay ba siya? Anong unang nasa lalaki? Magpalagyo. That's why damo sa mga papa nga nalumos sa sabaw. Wala nagpakaamahan. That's why damo sa mga generation karon nga broken. Damo sa mga generation karon nga bungkag ang kasing-kasing. A man of love and a man of legacy. Ano ba ang mapabilin sa papa sa ilang mga anak? Ang kasakit sa kasing-kasing? Ikaw karon nga papa, ano ba ang gusto mo mabilin sa imong nga anak? Nga nahimo kang responsable nga papa? O nahimo kang irresponsable nga papa? Nahimo ka nga papa nga puno sa gugma? Or papa nga
ginakadumtan sa mga kabataan. Happy Father's Day sa mga papa. No? Sometimes sakit-sakit yung word ni Lord, pero amo ning pamaagi sa Ginoo para makamata ang mga papa. Kay damo sa mga papa nga wala nagpakapapa. Glory to God sa mga papa nga ara diri subong nga nagpakapapa. That's why gina-encourage ka ni Lord, gina-challenge ka ni Lord to make disciples. Paano daw makabalo ang mga iban nga mga papa kung wala may mag-share sa ila? Wala may mag-encourage sa ila? Kung may ara ka subong sa ang papa nga katapad, hambali siya, make disciples. Make disciples. Make disciples. You cannot give what you don't have. Kanang mga papa nga wala nakabalo sa ilang role, kay wala sila nakabalo, wala sila gitudluan. Hamba sa Word of God, paano daw makaabot sa ilang pulong sa Ginoo kung wala may nagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Isa ka role sa papa amo ang pagsangyaw. Ano ang role sa mga mama? Pagtukmod sa mga papa nga magsangyaw. Sa mga wife nga nagatukmod sa mga bana, amo nang role ninyo as a wife. To challenge the husband. Sis, takmod si Brad Manuel. Because that is the word of God sa mga papa. Kaya man, the father has a voice. Every man can be a father, but it takes a real man to be a daddy. Tanan, pwede mahimong papa, pero ikinahanglan. Mabarog ka sa mga tawag bilang papa. Para matawag ka nga, tuod ka nga papa. Pag makaanak ang isa ka papa, or may bata na siya, papa na siya automatic, tama? Pero damo sang papa, nga wala nagpaka-papa. Iba, libiyaan sa basurahan, i-abandon ang partner. That's why this generation is very broken. Dati nga panahon, mga 90s, hindi kayo ka makabati sa mga broken na generation. Tama? Yes. 90s man ko, pero karon grabe ang broken. Nauso na. Tama? Why? Because of the influence of social media. Diba? Nantawan mga artista karon. From one isa ka partner, other partner. Dali na sila mag-ilis. Diba? Mira sa isang ka artista nga, tag 15 ang bata, lilain nga nanay. Si Rebilla, 70, 80, 80 plus. 82, diba? Multiply mo. Ano kaya ang impact sa mga kabataan? Sadya siguro. That's why this is the role of the father, especially sa mga believer, to encourage sa inyo nga mga co-father nga babalaan nilang ilang atawan. Mamuning paghagit ni Joshua, pero kung hindi ka muluyag nga mag-alagad sa Ginoo, magpili ka mo subungad na. Sabi no? Gihagit ka sa congregation. So ang papa gali may baruganan. Kabalo magbarug. Pero damo sa mga papa nga under the saya. Di ba? Sa decision making, sige, ikaw na lang mag-decision kay kapoy. Kung ako mag-decision, hindi ka man gapon mag-ano, papi. Ikaw na lang para ang kalinaw sa Ginoo ara permi. Di ba? No? Ano to? No? Tama ba? Pero mga papa, this is the encouragement of the Lord. Pag ang desisyon sa asawa nga inyong giuyunan magpalpak, sino palilong sa Ginoo? Ang bana. Kay giuyunan. Di ba nga?
Natawa natin ang story ni Iba kag ni Adan. Actually, si Adan, kabalo siya sa sugod ni Lord, hindi pagkanana. Si Adan, busy ka pagpangalan sa mga hayop. Diba nga, may bird, may rasang cockroach, may rabbit. Ano pa pangalan na si Adan? No? Samtang si Adan, grabe ka busy sa pagpangalan. Si Iba naglagaw-lagaw. May nakabalo sa iyang role. Dapat ang role niya, amo ang pag-atiman sa balay. Diba? Sino naghagit kay Adan nga makasala? Si Iba. Apa, makabalo ka mo nga ara sa mali nga desisyon ng inyong nga asawa. Then, istoryahin nga hindi akig. No? Nga magtaas man ang tingog sa mga mama. Kaya ang papa akig dayon. Ha? Nang istorya lang. Tanan daw nga mga conflict or problema madala daw sa malinaw na usapan. Mahinahon na usapan. Papa, gina-encourage ka mo ni Lord nga magbarog ka mo. Kaya mo lang inyong ginatanong karon. Kung ano daw ang inyong gitanong karon, amo lang inyong anibong sunod. Kung ikaw nga papa karon talawit ka sa responsibility, ang inyong nga bata sa sunod talawit man si papa gani. Way nagpakasal. Si papa gani way nagstand. Si papa gani way nagpadayon, akong padayon ko. Kali sundon ka. Ba? Because you are a role model. Hindi lang imo nga baba or ginahambal ang ginasunod sa imo nga bata ang imo nga action. Because action speaks louder than words. Nga si Joshua gihambal niya ni. Anong hambal niya? Kung amo luyag nyo nga mag-alagad sa iban nga Diyos, bahala ka mo. Pero ako, hindi lang siya taman sa iya. Pero ako, ang akon nga pamilya mag-alagad sa Ginoo. Pag ang papa daw mag-alagad kay Lord, 80% sa pamilya mag-alagad sa Ginoo. Pero pag ang papa, sakit sa ulo sa pamilya, na birahonon, dugay ang salvation. Kung ikaw nga papa karon nga nakabati ka, hinumdumi, ang imo ang gitanong karon, imo anihon siya sa next generation. Kung gusto ka daw sa generation nga buot, dun sa imo mag-start. Kung gusto ka sa generation, ang imo nga anak, mahimo man nga responsible, then ikaw mahimo ka nga responsible. A great father is not measured only by what he provides, no? Damo sa mga papa, hatag naman ko. O, ang last time, nag-istorya nyo ang inyong nga anak. O, mga papa, kamusta? Kamusta ka sa obra mo? Kamusta ka sa pag-eskwela mo? Or permi lang akig? Papa, no, saan ang last time, mga papa? Kamusta mo yung mga bata? No? Saan ang last time? Nag-istorya mo siya. Di kamusta ka na sa imong pag-eskwela na? Or kanya-kanya ka mo sa inyong balay? Di kamusta ka sa imong pag-ubra? A great father is not measured only by what he provides, but by the spiritual foundation he builds. Nga kinahanglan ng espirituhanon nga bahin. Kaya amo ning maglast. Amo ning magdugay. Kanang pag-eskwela maayo na. Paghatag maayo na. Pero ang labing maayo sa tanan, amo ang gilig-on mo ang ilang nga pagtuo dira sa Ginoo. Ang ilang nga relasyon dira sa Ginoo. Di mali ang paghatag kay iba ng atong Ama sa langit, hambal niya, kung ang imong nga bata mangayo sa tinapay, tagayan mo sa bato? Hindi. Kung ang imong nga bata mangayo sa isda, tagayan mo ba sa manog? Hindi. Wala mo ginatagaan. How much mo lang atong amahan sa langit? Pero iya nga paghagit karon, especially sa mga papa, because you have the voice in your family, kamustahan niyo nga mga anak? Kamusta sila pag-eskwela? Sila nga pagtrabaho? Nung nga hindi naman kamusta kay busy. Kapoy. Saan o may istorya sa ginikanan ang anak pag-ara na sa peligroso nga panahon, nga sitwasyon. Ito na, patay. Samtang wala pa ninyo na kitaan nga sa peligroso,
na sitwasyon, istorya. Di basta-basta ang role sang papa. Sa mga young people nga nagdiri subong, huna-hunaa. Sa ikapulo or 100 ka beses kung ready ka ba maging papa. Tama ba mga papa? Basta, dali lang ba ang role? No? Hindi basta-basta ang role sa papa. Hindi mo na napapatakot na, bahala na siya na. No. Pakanulo pa na. Paeskulahan pa na. Alangan, ibalik mo na kay nanay mo, nay, paeskulahan na yung bata ko na ibi. Hindi. That is your obligation and responsibility. God is also calling fathers into a higher purpose. Dako nga katuyuan. Mga papa, nakabalo ba kamo sa inyong nga katuyuan? Ang katuyuan ko, Lord, maghatag sang kwarta. Amo lang ba na? Ano ang kaituyuan sa mga papa? Mag-raise up kamo sa generation nga lig-on dira sa Ginoo. Paano mahimong may nampuon ang bata kung ang papa wala ampo-ampo? Happy Father's Day. Grabe. Paano may encourage ang mga bata nga magpadayon kung ang papa nagsipog sa pagpangalagad? Paano ito itanong sa mga bata na magkugi sa buluhaton, sa pag-care group, sa pag-LG, sa pagsimba, kung kita mag-care group? Kita mag-ampo? Kung ano ang gitanom, amo ang anihon. Oh. Para ni sa mga papa, of course, para ni sa atong tanan. Ate ka? Oh, paano mo ma-encourage imo nga mga manghod? Mag-care group, maghamba ka na kasi, kabulaw to care group. Or mag-prayer, si kabulaw to prayer. Ikaw nga papa, dako imo nga role. Ikaw man nga mama, dako imo nga role. Kung magkugi kita sa butang kalibutan, mas magkugi kita sa butang langit nun because heaven is our home. Jesus is coming soon. Lapit ang iyang pagbalik. That's why, kinahanglan ni Lord ang mga kasing-kasing nga mapainobsanon. God is very close to the broken-hearted. Sometimes kapoy ang barog. So dahil mga papa nga, wala kikapoy. Mga mama nga, wala kikapoy. Tanan kapoy. Pero nga, nagapadayon ka sa imo nga tawag, sa imo nga rule. Tungkod kay may ara sa mga nagasunod. Kaya nakabalo ka one day, magkaroon man sa the big one, nagatawag nila, magkita one day sa langit. Amen? Ito ito magkita-kita, kaya hindi man pwede nga naglinog, magtapos na tanan. No, kay base, actually sa Valenzuela, nahitabo ulit ang nahitabo sa Bible. Sometime nga si Korah, datan siya si Abiram, nagrebelde sila, gintunga sa Ginoang lupa. Ikaon sila, karon nagalitik ang lupa. Ang big one, na wala pa naabot ang pinakakusog nga linog na magbalhin ang bukid. Ano lang kaya ito, no? That's why sa Word of God, bulahan, kadto mapatay, karon nga panahon. No, sino ready na mapatay? Mahigit, no? Pero sa Word of God, bulahan. Malingsang mangita kagabi, so dali na ano, no, na-shock ba? Ikulbaan. No? Nagdalaga na ipagawas. No, bahala na, safety first. Papa, you have a purpose. May arak kasan ako nga katuyuan. Hindi lang para lang maghatag sa kwarta pang bakal tinapay. No, tudloy yung mga bata mag-pray. Pinaagi man sa mga pagpakita paano mag-pray. That's why kung tuksuan ka mag-pray, di ba baligbad? No? Kaya kung ay, next time na ako, patay ang bata. Si mama, next time. Ako, next time pa rin. A father is not only a provider of needs,
He is a priest of the home. Grabe. Pare ka, pastor ka, a protector of destiny, and a builder of legacy. Mga papa, you are pastor. Mga papa, you are pastor. Amen. Ang iba lang, pastor ko. Mga papa, you are pastor. Amen ba ito, mga papa? Amen. Happy Father's Day sa mga papa. He is a priest of the home. Ibig sabihin, when we say priest, no, naga-guard, no, naga-protect. Ano nga yung protectionan? Ang wasdamlag sa pamilya. And a builder of legacy. Bilang isa ka pamilya, ano ba ang inyong mabilin sa next generation? Aka na nga family, grabe kita nilang pagpangalagad kay Lord. Nahimo sila nga matutom, sumbanan sa pagpangalagad sa Ginoo. But be aware that the enemy does not only attack individuals. And now, the enemy does not only attack individuals, he attacks family. Anong gina-attack sa yawa? Pamilya. Kaya kung guba ang pamilya, guba ang pagtuo. Guba ang pagsali. Guba ang paghigugma. That's why ang una nga gina-atake, family. Mga papa. No, pukawa yung mga papa dira. No, pukawa ang papa dira, no. No, kuhita siya. No? I-remind siya. No, hambali siya. No, may harakad ako nga tawag. That is why God is raising fathers who will stand. Barog, hindi lang magtindog lang. No? Magtindog lang, magtanaw-tanaw. No? Pasimple lang. No! Mustand! Sa iyang atawag. Sa iyang responsibility. To pray. Mag-ampo sa iyang family. Later may video tanawon. To lead. Tanang papa, you are a leader. You are a leader of your family. Wala man ka na yung mga presidente. Pero leader ka sa iyong mga pamilya. And love like Christ. Pagigugma, susama kay Kristo. A great father leads his family toward God. So, i-lead sa mga papa ang ilang mga pamilya sa kay Lord. Sa Ginoo. Number 1, kay Lord. Number 1, sa Ginoo. I-lead sa papa ang iyang pamilya palakat dira sa Ginoo. Joshua 24:15, pero ako, kag ang akon pamilya, mag-aalagad sa Ginoo. Wala naghamba si Joshua nga kung maayo lang ang sitwasyon, maayo lang ang panahon, kung magmagaroon na kami, kung stable na kami, kung maayo na mga finances. Pero nag-decide si Joshua. May iba ng mga lagad kami, Lord, kung may salakyan na kami, kung may 4 wheels na kami, pwede kami mabasa. Kung mahimo ng successful lang ako ng mga bata. Kung may alam ko sa 1 milyon na savings, kaya mag-all out ay ko sa Ginoo, always remember. Tanan-tanan nga maabot sa aton, mahanaw lang na sa isa kapag pamilyo. Sa Valenzuela, seconds lang, no? Bulahan ang mga ara sa bukid. Tama? Kaya kung pag-uyog, no? Huwag sa mga mag-crack-crack. Wala naghamba si Lord nga, hindi na tayo mag-desire or mag-dream. Pero gusto lang ni Lord nga, kuhaan man sa ato ng tanan like Job. Gikuha sa yung tanan ng nambal niya, Lord, pag abot ko diri sa kalibutan, wala ko sing dala. Hublas ko. May bayo ba si Job? Kita may bayo ba ta? Diba? Huwag nadala pag abot sa kalibutan, miskan piso. Magpaulit ang ko, Lord nga, hublas.
Ano man ang pagpaningkamot naton sa kalibutan, wa ay kita sing madala. Pero ano ang pinaka-the best nga mabitbit naton sa langit? May mga generation nga nagsunod sa aton nga na-bless sila sa imo kag sa akon nga kinabuhi. Nga nakahambas na kay si Papa, grabe iya nga pagpadayon sa Ginoo. Nagbarugid siya. Grabe na siya kakapoy pero naling kamot siya. May mga panahon nga gibiyay-biyay siya pero nagbarug siya taliwala sa mga pagsunod. Joshua made a decision. I hope and I pray sa mga papangara diri subong, you will make also a decision. A father's greatest inheritance is not money. It's not property or possession. It is a family that knows. This is the greatest inheritance. Isa ka pamilya na nakakilala sa Ginoo. Sa mga papa nga ara diri subong, nakilalaan na ba sa inyong mga anak ang Ginoo nga imo ginaalagaran? Nahimo bang madirasigon ang imo nga mga anak? Naging faithful ba sila sa pagpangalagad? Tungod kay nahimo kang faithful? Kung magtanom ka daw sang mangga, hindi pwede nga magbunga siya sang santol. Tama? Hindi pwede nagtanong ka sang marang, gina-expect mo nga, Lord, salamat sa milagro, mahimo ni nga durian. Kung ano daw gintanong, ang man ang anihon. Actually, ang mga konsekwensya ng mga kabataan, that is the bunga sa binuhatan sa mga gilikan. Sad to say, sometimes kinahanglan nga ang mga anak ang mag-suffer. Para makitaan sa mga ginikanan nga patay. May salagid kaliko. Consequences. A father is like the compass. No? Anong compass? Ano ka mas ang compass? May east, west, north, south direction. Sa mga ara sa barko, amo ni primila ginagamit. Ani adto. No, may Google Map naman, tama? No, may GPS naman. Dati, kung gusto ka maglakad sa west, sa east, or sa south, sa north, may compass ka nga tanawon or kaptan. No? Para mabalaan mo kung hindi ka na palakat. If the compass is wrong, the whole ship can lost direction. Sa mga papa, pang imo nga gihatag nga direksyon, mali. Ibig sabihin, in danger ang imo nga family. But when the father follows God, the family finds the right path. Daw? Kung ang papa daw, nagsunod sa Ginoo, ang pamilya daw, ara sa tama nga. Mga papa, may anak ka mo sang dako nga tawag. Dapat Father's Day ni, no? Dapat ang mga pulong kay encouragement, no? This is encouragement nga gusto sa Ginoo, mga papa. Palawakang imo nga huna-huna. Kung karon, pananaw sa imo nga anak, irresponsable ka, Lord. Ano Lord ang ako nga kinahanglan nimo? Para mahimo ko nga responsable. Lord, ano ang ako nga himuon, Lord, para mapakita ko, Lord, sa imo nga nahimo ko nga blessing sa akon nga mga anak kag sa akong nga asawa, kag sa akong nga pamilya. Proverbs 22 verse 6, ano ginambal diri? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sige, basahon naton sa hiligay nun. Tudloy ang bata sa gusto. So saan daw ito magtudlo? Sa bata pa. Ang isang kasanga, kung bata pa na gitulid, matulid na. Pero pag dako na nga imo na matultiron, budlay. That's why sang bata pa na ang grabe nga bakol. Kung dagko na wala na kayo kay muya naman. So yan na lang. So yan na lang. Ang disiplina ra gid sa bata, bata pa ba? Kanang grade 1, grade 2, kanang bata pa ba, no piktusan. No? Kay samtang bata pa, tuliron na. That's why, samtang bata pa, tudluan na mag-pray. Nga daw mo sumo sa mga bata nga hindi ka balo mag-pray. Kaya wala sige tudluan, mag-pray. Even ka lang sa pagkaon lang.
No? Even sa pagkaon lang. No? Tudluan sa pag-ampo. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ano ang pinakadapat nga itudlo sa mga bata? Relasyon sa Ginoo. It's not too late sa mga father. Kung ang iyong mga anak may pamilya na, wala na kakilala kay Lord totally, it's not too late. Mayara pa sa panahon. Deuteronomy 6:6-7. Ginahangyo ko ang talan nga papa nga magbasa. 1, 2, 3, go! And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you sow this. When you rise up. Sige, anong balin diri sa Word of God? Indigid ninyo pagkalimti ining mga sugo nga ginahatag ko sa inyo subo. Ano ba ginsugo ni Lord sa mga papa? Mga papa, ano ginsugo? Tudluan ang mga bata. Ipakita sa mga bata. Itudlo ini permi sa inyo mga kabataan. Hambalin ninyo ini kung ara kamo sa inyo balay. No? Kung ara sa balay, di magbisi sa cellphone. Mga papa, amo na itong panahon nga makatudlo sige lang, okay lang na. Cellphone ka, cellphone man ka. Cellphone na duwa. Diba? Para hindi kay kapoy, sabad ang mga bata, cellphone ipaon para magpahimunong. Kung ara ka mo sa balay, kagko, nagalakat ka mo. O habang nagabiyahe. Kung nagahigda ka mo, kagkon, magbangon ka mo. Sa aga. No, pag morning, mag-pray. Salamat. Magpasalamat sa Ginoo. Tudlui. Kaya mo nang ikabilin sa mga ginikanan. Ang maayong balita ang amo si Jesus. Verse 9, next slide. God is restoring fathers who will bring their families back to prayer, worship, and His Word. So ang Ginoo, gina-restore niya ang mga papa nga dalon balik ang iyang pamilya sa pag-ampo, sa pagsimba, kag sa pulong sa Ginoo. Meron kita sa tanawon ng video, paki-prepare ko itong pinaka last video lang ni. Okay na? Ayan. No, this is Father's Day special. Happy Father's Day. No? So, ano yung gusto ni Lord, no, sa mga papa? Before natin i-discuss ang mga points na gusto ni Lord nga, makita natin ba visually, no? Isahin, no, kanang naman ta sa visual, no, mayroon sa iban nga audio, maka-learn, mayroon man visual. So, today, we will watch this video. Amo ning role sa mga papa. Kag ano ang ika na ipikto. Kung hindi ka mo magbarog sa inyong atawag. Sige, let's watch this video. Play. God established divine order. God first, then the father, then the family. The enemy understands that. If he can remove the father, he can weaken the home. If he can silence the father, he can influence the children. If he can distract the father, he can attack the marriage. The devil has convinced many fathers to abandon their posts to destabilize God's order. And generations have paid the price. That's why fathers are under attack. However, a father who stands with God becomes a shield over his family and can protect what God has entrusted to him
with the sword in his hand, the word of God. A father becomes a guardian of the home, and watchman that never quits, and a threat to the kingdom of darkness. God placed him at the gates of his home, to guard, to lead, to protect, to stand in prayer. When storms rise against his family, a godly father does not run. He stands when darkness approaches his children. He stands when the enemy comes against his marriage. He stands. Generations are changed by fathers who stand. The devil fears many things. He fears the name of Jesus Christ. He fears the power of the Holy Spirit. He fears the sword. The word of God. Another one of his biggest fears is what happens when fathers stay in their God-given position. So today, we honor the fathers who stayed in their place in God's design. We honor the fathers who cover their homes in prayer. The fathers who fight battles no one else sees. The fathers who remain faithful when the road is difficult. The fathers who lead their families to Jesus Christ. The fathers who understand that before they are called dad, they are sons of the Heavenly Father. And because they stand under His authority, their homes are strengthened, their marriages are protected, their children are blessed, and generations are changed. And societies thrive. Today, let's celebrate the dads who are there. The fathers who stand. The fathers who stand. The fathers who pray. The fathers who provide. The fathers who carried burdens no one else could see. The fathers who chose to stay when it would have been easier to walk away. This is for the fathers who stand. And if your earthly father was absent, if he failed you, if he left wounds that still hurt today, remember this. You have never been fatherless. Your heavenly Father has always known your name. He has always seen your tears. He has always been faithful. His love never abandoned you. And if you are a father who has fallen, a father who left his post, a father carrying regret for yesterday, remember this. There is redemption in Jesus Christ. There is forgiveness in Jesus Christ. There is restoration in Jesus Christ. In Jesus Christ. Your story is not over. The same God who restores broken hearts can restore broken families. The same God who forgives sinners can redeem fathers. Today, we honor faithful fathers. We celebrate God's design for fathers. And we give glory. And we give glory to our Heavenly Father, the perfect Father, from whom every good dad learns how to love. Before the sunrise fills the sky, there is a father who lifts his family up in prayer, calling on the mighty name of Jesus Christ, not by his power, not by his might, but by the Spirit of the Lord Almighty. He stands between the wolves and sheep, refusing fear a place to stay. The battles fought upon his knees become daily victories. The world may never
understand the weight a faithful father bears, but heaven sees the sacrifices and records every prayer. Fathers who stand, guardians of their homes, watchmen on the walls, standing before the throne, with the sword in their hands and heaven's armor. They hold the line till the break of day. They build strong generations because they choose to stand. Fathers who stand when the battle lines are drawn, leading by example, pointing their families toward Jesus Christ, covering their families with the promises of God. Hell loses ground when fathers stand strong. He teaches truth around the table. He plants God's word inside their little hearts. For every seed of faith he sows will bear fruits for generations, showing sons how men should follow Jesus Christ. Showing daughters what love is. The culture may be shifting fast, but he refuses to compromise. His house is built upon the rock and anchored in the Lord Most High. Though the winds may rage around him, though the trials seem too great, the God who called him to this mission will supply the strength and grace. Fathers who stand, guardians of their homes, watchmen on the walls, standing before the throne, with the sword in their hands and heaven's armor. They hold the line till the break of day. They build strong generations because they choose to stand. Fathers who stand when the battle lines are drawn, leading by example, pointing Happy their Father's Day. families. Kabatong si Lord, no? So, Papa, you have a big role to play. No? Nakita ninyo tong kaginang tong isa ka anak nga nga papa nagpalayo. Tapos nagpakapapa siya kay si Lord. Pero nyo? So, ibig sabihin, akong lion, no? He's the Lion of Judah. No, Jesus, the Lord Himself, no? Always siya nag-aupod. Most especially sa mga papa. Tungod kay ang isa ka pamilya, isa ka panimalay kong ligon. Hindi basta-basta makasud ang enemy. What is the role of the enemy? To divide and to conquer. No? Kagusto sa yawa nga gubon ang matag pamilya. Ay kung guba ang pamilya, automatic guba ang asawa, guba ang anak. But glory to God sa mga papangaral din subong. I hope and I pray na naintindihan ninyo ang inyong tawag, inyong tumong. Number 1, first point. A great father loves through sacrifice. No? A godly or great father loves through sacrifice. No? So yung mga papa din ka nag-sacrifice. Amen, no? Magpulaw, maningkamot, miskan kapoy na, miskan katulugon na. Ephesians 5:25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. No? So mga papa, no, gihigugma ba ninyo ang inyong mga asawa? No? Amen. Glory to God. No? Love your wives. Just as Christ loved the church and gave Himself up for her. The love of a father is not only spoken, it is demonstrated. Ipakita. No, mga papa, hatag-hatag tas ang bulak. Hatag chocolate, hatag pang pagwapa, mga papa! No, hatag chocolate, hatag bulak, hatag perfume, no? Diba? Dapat mga tagsang sustento, no? Ari pagpapay dito, ari pagpahamot or pang pag grocery, no? A father love says, I will serve even when it is difficult. Tama ba? No? Di ba dali ba ang role sa papa? Hindi. No, hindi dali mangita korta. A father love says, I will forgive even when it is difficult. No.
Mga papa, malipay baka mo ang inyong mga anak, mga kanang mga pasaway? Hindi. Kung nasakitan ang mga papa sa gihimo sa anak, magpasaylo or hindi magpasaylo? Pasaylo gapon bisan sakit. Tama? Maghihimo nga mali ang bata. Natapos ba ang paghigugma sa papa? Wala. Nagpadayon. I will protect even when it is difficult. A father is a protector. Ano yung protektahan? Especially pag pangalagan. Dali ang pagbarog dira sa Ginoo. Pero tungod kay nakit-an mo, nga kinahanglan para sa ila nga basdam lang, dan barog na malikod. I will stay faithful even when it is difficult. Di ka mo biya sa imong pamilya, bisan kapoy, biskan budlay. Kay kung mo biya ka, generation na naman ang mahimo nga broken. I will understand even when it is difficult. Mga papa, no, sometimes no, sa kabudlay, budlay intindihon ang mga sitwasyon, pero sa imo nga pagpabilin, sa imo nga pagintindi sa sitwasyon, you are building next generation. Nag-desire sa Ginoo. Nag-expect ni Lord. A tree does not eat its own fruit. It produces fruit for others. A father sacrifices today so the next generation can stand tomorrow. So, anong ibig sabihin sini? For example, ang isa ka mangka na bunga. Kanon ba sa mangka ang iya nga bunga nga mangka? Diba hindi? Diba iba? Sino maka-benefit? Aw. Ang iban. Tama? So, pag ang papa gali, ang papa mubarog, sino maka-benefit sa bunga? Ang next generation. Pag ang papa, nahimo nga matarong atubangan sa Ginoo, sino maka-benefit? Ang next generation. So gusto ni Lord, mahimo ka nga fruitful. Love, joy. What are the fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. God wants you to become fruitful. A great father provides more than material things. No, hindi lang mga material, but labaw pa dira. Support, spiritual support, no, emotional support, no, financial support, of course. 1 Timothy 5:8. Sige, basahon sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Let the things one provide for his children, especially for those who he has denied. Sige, tanan ng kapamahaw ba, no? No, medyo buday pasahon, no? But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Grabe, no? Mas worse pa ta sa mga unbeliever kung hindi kita kabalo mag-provide sa paninahanglan, sa panimalay, sa mga papa. So God called you, hindi lang para magpabata or magpabuntis, no? But God called you to provide. No? Daw, gitawag ka ni Lord to provide. Provision is important, but children need more than food and shelter. Hindi lang literal na pagkaon. Spiritual food. And one day, of course, our shelter here on earth is just temporary. But heavenly shelter, heavenly home. Kaya mo na yung pinaka bulungtan. Nabasig may aras ang bata nga magmahay sa ginikanan, ha? Or sa papa, or sa mama nga, bay, mga mo, kaya nalangit ka mo. Ako, alam mo kasi impyerno. Na, pinakasakit sa isa ka parents. Makitaan ang bata nga ara sa impyerno. Parents, you have the authority. Birahain niyo ang mga anak. Kung makita mo, wait lang, gaway na niya isang pagdagad sa Ginoo, istoryaha. So, wala na importansya sa iyang panimbahon, istoryaha. Kaya man, kung sakit sa imo,
O, di anya sa mga parents, sakit ba sa parents makitaan ang bata nga mas magkasakit? Mabudlayan? Mabakulan? That's why ang mama, kung mabakulan ang mga anak, gadupa ang mama, no? Di ba? Pag magbakol ang papa sa bata, ang mga mama gadupa. Tama? Kaya man, ang heart sa mama, suod sa mga bata. Kaya sila ang nagkarga 9 months, nagdugtong pagit ng tinae. Pero mas sakit one day sa heaven. Kita langit ta. Ang mga bata, next generation, yan mo sila. Kung hindi na magbarog sa itong natawag. Damo sa mga young generation na hindi makabarog or hindi makakilala kay Lord kung hindi na magbarog karon sa itong natawag. But children long for, ano ang ginalong sa children? Presence. Presensya sa amahan. Encouragement. Pagdasig. Correction. Disiplina nga adunay gugma. Sabi no? A godly example. In prayer, in worship. No? So mag-worship gani, worship man ang mga parents. No, ipakita ba? Sumbalan mo ng mga parents. Lapak kamot, lapak sa kamot, taas ang kamot. Kaya pagpakitan sa mga bata, example, one day, pag magdadko sila, ay, amo man ni papa kag ni mama, Pero pagpakita nila ang papa kag worship nga, kay buti mo, wala agad, no? Alive, 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 no? Pero wala sang ka-alive, alive. Di makitaan, no? Correction with love. In a godly example. Some fathers have provided things, but God is calling them to provide their presence. So more than sa provision na ginahatag nyo, it's your presence that matters the most. Especially kanang bata pa, no? Amo ginang pinaka the best time to disciple at children. Kanang bata pa, kay kung magdagko na, may kanya-kanya na nga schedule, nga laktan, samtang bata pa, birahan na, dalahan na, upda na. Pakita saya paano ang pagpangalagad. Diya sa itong nabuhi nga Ginoo. A great father leaves a godly legacy. Nilang worldly legacy, but godly legacy, no? I sad to say, no? Aware ba mo nga itong may napatay nga MVP, nga taga-Ateneo? Aware ka mo, tama? Aware ka mo? Sad to say, ang iyang nga papa, no? Habang nag-Israel kami ni Kisa, ba niya nga, grabe, no? Wala di sa kabalo ko di sa malakat. Abi sa papa niya, kung diin ka man subong. No? Hindi sila klaro nga may arasang ikadwa nga kinabuhi. Nga may arasang paraiso. We are so blessed. Kaya klaro sa atin mo, patay kita, nga ara kita sa kamot sa Ginoo, ara kita sa paraiso. Klaro pa sa aton subong ang mga nangamatay na itong pamilya kung diin sila? Pero basi makasil kita nga, ambot dito sanda. Wala sa purgatorio. There is dalawa lang akong yung pakatuan destiny. Heaven and hell. That's why nga nagabarog kita for the salvation of our loved ones and family. Kung mapatay man sila, kuhaan man sila Lord, dito na sila sa paraiso. Meron sang grace. Di ba, Kuya Janelle, no? Last grace. Di ba, makabaka nga, ikaman ni si Papa. Wala tika sa Ginoo. Tungkol kinangalagad ka, hikapo ni Lord ang imo nga ginikanan. That's why the Word of God says, luwason niya ang iya. Nakitaan mag-Lord ato nga kahago. Luwason niya ang iya. I hope and I pray nga maintindihan naton nga, grabe Lord, ako gigali ang ako na role? Yes! That's why gina-attack ka karon sa yawa. Ginapatulog ka. Ginapa-discourage ka. Kasi dulaan ka sang gana. Grabe ka dako ang imong role. As a father, as a brother, as a mother, your role is very big.
Lord, gabi, no? Pag hindi kami magparug sa amon nga tawag, damo sa mga kalag ang magsagit dito sa impyerno. Alam ba sa Ezekiel? Paninglan ko kamo sa dugo sa inyong nga pamilya. Paninglan tag sa Ginoo. Psalm 78 verse 4. Let's read together. 1, 2, 3, go. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Hindi ta ini pagtaguon sa aton mga kabataan. Isugit ta ini sa masunod nga mga henerasyon. Sugiran ta sila sa gahom sang Ginoo. Wow! Kag sang iya dalayawon, kag makatilingala nga mga binuhatan. Pero paano ta maka-share sa ila kung wala nato na experience ang kaayos sa Ginoo? Kaya wala man kita nagbago. Ano ito na-share? That's why today, no, karon, Hamali Joshua, karon ang pagpili sa pag-serve kay Lord or sa pag-serve sa inyong mga Diyos. Sino ba ang imo ginaalagaran ka? Ang Ginoo o ang imong kaugalingon? Ang Ginoo o ang ibang nga tao? Ang Ginoo o ang imong nga bata? Whom do you serve? Ang Ginoo o ang imong nga pamilya? Remember, ang Ginoo lang ang makaluwas. That's why this is the challenge for all of us. Nga mabarog kita taliwala sa kalisdanan. Sometimes, mator na ako nga kasing-kasing. Nabal ni Joshua, to whom will you serve? But for me and my house, we will serve me. Ang imo nga tanong karon, muani siya sa next generation. No, and God wants, gusto ni Lord nga i-share ni nga revelation, no? Or kanang process. Today is the graduation of Kobe, no? Alas 2. Oh Lord, kinang pwede man guro mag-absent ko, anay, di ba? Kay Pastor Janelle. Or ipawali ko sa iban, no? Pero malabi, hindi ako sa di lang anay, no? Pero i-challenge ko ni Lord. Ano nga generation ang imo nga itanong? No? Ano nga generation ang imo nga itanong? Medyo mag-turn ka ba? Pero ako, Lord, nasayod ko, matama ako ng desisyon. Of course, may mga, lay sa enemy, may mga kaprayentihan nga. Pwede, anay, absent ka, anay, absent, no? Kaya syempre may mga auntie ko nga, wala ka na papa, wala ka mama, tapos wala ka pagid, no? Pero, kabalo ko sa kong heart nga, nasayod ko, nga mas nalipay si Lord sa akong desisyon. Kag wala ko naligay mo nga, para lang karon. Pero gihimo ko siya, dito ko naintindihan, grabe Lord, no? Para galit ni siya sa next generation. Nga hindi mo basta-basta ipagpalit ang Lord's Day. Sa kasal, sa bunyag. Diba? Especially kita nga nakabalo na sa Word of God. Isa pagit, may patay. Mas kalayo na nga rin sa malakatid ko kay sayang pa itong humba. Pag-uy, kahumba lang gilagas. Nung pag-uli, why na high blood. Ay, tungkol sa humba. Diba? Pero always remember, diba sa Word of God, keep the Sabbath day. So I hope and I pray nga ma-encourage kita nga mas piliun si Lord. Diba ko galing, Lord, hamba ni David, I will not give you an offering that cost me nothing. Ang pinaka-the best na offering, kanang grabe kasakit sa mga kasing-kasing. That is the best offering na mahatag mo kay Lord. No? Surrendering your dreams, your family, kay nga man, labaw ka nga nangalagad ka sa Ginoo.
kaysa nangalagad ta sa itong pamilya. Labaw nga in-love ta kay Lord, kaysa in-love ta sa itong family. Mama ka, papa ka, mas in-love ka dapat kay Lord, kaysa sa imong bata. Bata ka, mas in-love ka dapat kay Lord, kaysa sa imong ginikanan. Kay siya ang tag-iya sa itong nga kinabuhi. Your greatest sermon is the life your children see. Sa mga papa, ano daw ang pinaka dako mga wali ang imong nga kinabuhi? Paano mo bagi kinabuhi ang imong nga kinabuhi karon? A father's footsteps become a path that children may follow. Make sure those footsteps lead toward God. Dito siya padulong? Dito siya padulong? Sa kay Lord. Sa kay Lord. So the Father's calling. God is raising Father who will stand in faith like Abraham. Si Abraham, gihala niyang iyang anak na si Isaac. Grabe pagtuon nga Abraham. Alam ba niya sa iyang nga servant? Dili lang kamo, kay magbalik kami diri ni Isaac. Pero actually, gipa-offer ni Lord sa iya si Isaac. Alam ba niya kay Isaac? Isaac kay Abraham, ay papa, di na nga ito ihalad. Ba niya? God will provide. Mga papa, I hope and I pray nga hinpit ang inyong pagtuo dira sa Ginoo. Hindi sa 5-6. Hindi kay kumari, okay lang. Hindi kay Shopee Pay. Di ba? Hindi sa mga credit card, mga utang dito, no. Sa kay Lord. Di ba mangutang kung para sa edukasyon sa mga anak? Pero gusto ni Lord, himpita ang imong pagtuo bilang isa ka papa sa Ginoo. Lead like Joshua. No? Si Joshua, grabe ka, leader siya. Ako pamilya, mga lagad sa Ginoo. No, Papa, you have authority. Moya na sila mag-indi sa imo kung nakitaan nila nga nahimo kang responsable nga Papa. Live like Joseph, faithful, trustworthy, and provider. Matinod-anon, masaligan, mapanalipdanon, nag-provide. Ng Papa, paningkamot, kutob sa makaya, kutob sa mahimo. Pangayo, wisdom kay Lord. Lord, paano ko ni ma-provide, Lord? Damo sa nagapangayo, Lord, paano ko ni ma-provide? Nga grabe ka, limited ang ako nga resources, but our God is unlimited God. Do you agree with me? Our God is unlimited God. Limited ako na huna-huna. Pero unlimited si Lord. Mga papa, ginihugan ka mo sa Ginoo. Gi-anoint ka mo ni Lord. To become a leader of your family. To become a provider of your family. To become a protector of your family. Happy Father's Day sa mga papa. No? I hope and I pray kung sakit man pero para ni sa kaayuhan, hindi lang sa inyo, but for your next generation. Love like our Heavenly Father. No? Actually, our God the Father, very selfless. Naman ba kung grabe ka selfless? Kaya niya si Jesus. Bugtong niya nga anak. Sige, Tito Manuel, pangayuhan ko si Vincent. Kaya mo? May kampal ka isa, si Angelo. May isa pa. Adapon ko si Vincent. Adap lang ganun na ha. Wala naging patay. Ako pakaon, ako pa eskwela, okay lang? Oh. Hindi ganun, di ba? Kaya man, mata mo pero ganda Father, bugtong anak, Jesus, hatag. Para sa aton nga mga sala. Para sa aton nga mga sala. For our sins. No, Papa, kung nahigugma ka mo sa inyong anak, labaw nga nahigugma si Lord sa inyong anak. Napangayo, buli kay Lord. And Mama, anong rule sa Mama? Pray. Lord, i-bless ako nga baan na, Lord. Diba, mas word of God? God will bless every works of the hands. Lord, salamat Lord, nga mahimo siyang magkasigon, mahimong fruitful, efficient.
Sige, silpon! Ano ka na silpon, makadaot! Lord, salamat Lord! Pray! Intercede! Because this is spiritual battle! Lord, salamat Lord! Sa mga papa, sa mga bata, Lord, nga makahinumdum! Sila nga bata. Pray! There is power in prayer. Ang mga butang daw mamakitan, magsugo daw sa mga butang hindi makitan, amo na ang pag-ampo. Malakay 4:6, He will turn the hearts of the fathers to their children. This is the conclusion. And the hearts of the children to their fathers. Ibalik niya ang maayong nga relasyon sa mga ginikanan kag ang kagsang mga kabataan para sa pag-abot ko, hindi ko pagpakamalauton ang iya. There is a big reconciliation. There will be a reconciliation. So I hope and I pray ikaw man isa kakaanak karon, grabe mo hinan si mga papa. Kay makitaan mo nga si papa ang irresponsible. Si papa ang wala nagtuman sa sugo sa Ginoo. Ano yung mga bata? Buyayawo ng papa mo? Or pasayloon? There is no perfect father, but there is perfect heavenly Father. No? Who will teach us how to forgive. So this is the encouragement sa tanan nga mga kabataan. No, siguro wala na pakapapa ang inyong nga papa. Or may atas ang Heavenly Father nga papa. Siguro wala ka na papa subong. No, but we have Heavenly Father. We have Heavenly Father. Sana nga mga papa nga rin subong, I hope and I pray na inyong himuon ng inyong role. Sige, sabay-sabay na ito. Sige, ilahangin ko na lang sa pagtindog. Let's pray this prayer. Makitaan lang ba? Okay. No, especially sa mga papa, no? Let's pray this prayer. Let's read it together, no? Mapuno sa kasing-kasing. 1, 2, 3, go. Lord, raise fathers who are strong in faith, rich in love, and faithful in leadership. Restore broken relationships, strengthen families, and let a godly legacy continue from generation to generation. Amen. Let's bow in our head. Yes, Abba Father, we thank you for your word. Salamat Lord nga maintindihan sa ilang mga papa ang ilang atawan. Salamat Lord nga mga papa o Diyos may kasing-kasing nga mapainubsanon. May nusulon pagmahadlokon dira sa imo Lord. I speak today Lord God that you will open their understanding. Imong abrian ang ilang mga mata, Lord, nga makit-an nila, O Diyos. Ang mga butang, Lord, na imong ginapakita sa ila, Lord God. They will see things in your perspective. Salamat, O Diyos, sa kinabuhi sa mga papa. They will love you deeply. They will have strong and intimate relationship with you, Lord. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa mga papa nga mubarog sila og sa ilang tawag, Lord. As a father of faith, as a father nga mulid. Papa, Lord, nga puno sa kaalam nga naghalin dira sa imo. Ikaw magadihok sa ila, Lord. You will open their hearts for the next generation. Na sa ilang ang pagbarog na maligon, O Diyos. Generation after generation will stand. Imo nga gamiton, O Diyos. A blessed generation. Salamat sa imo nga matahong nga mensahe, Lord.
nga nakapapukaw o Diyos sa matag isa. Hindi lang sa mga papa, Lord, but even sa mga mama, Lord, even sa mga kabataan, Lord God. We have a great role to play, Abba Father. Salamat, Lord, for your grace. Padayon ka, Lord, magalikon. Sa panahon, Lord, kakapuyon ang matag isa, Lord. Madulaan paglaom ang matag isa. Salamat sa imong gugma nga imong ipadangat, Lord. Puna kami, O Diyos, sa imo, O God, nga mga saad ka na mo. That we are building, O God, godly generations. Ikaw ang makikistorya sa matag papa. Even, O God, sa mga mama, Lord. Even sa mga kabataan, O God, teach us to forgive. Teach us to love you. Tungod ang amon nga love, grabe ka limited. Ang amon nga pag-understand, grabe ka limited. Teach us, Lord, nga magpaubos na sa imong atubangan. Teach us to become honest. And teach all the fathers, O God, na madumala, Lord, sa ilang pamilya. Guys, Lord, sa langit mo nga kaalam, you will promote them, you will anoint them, you will bless them. Salamat, O Diyos, ikaw magasilyos pa ng mga papa nga nisubong Abba Father. Silyuhan ilang kinabuhi sa imong hamiling gadugo. Balaan na, O Diyos, ang ilang mga kinabuhi. Salamat, Lord, ano man ang tinguha sa ilang kasing-kasing. Ikaw, Lord, ang maghahatag, Abba Father. Mahimaya ka, Lord, seal it by your blood. In Jesus' name. Amen. Ina-request ko ang mga papa to please laktan ninyo ang inyong mga anak. No? If you are a father, naarat na subong ang inyong mga bata, no? Father's Day man karon, no? But God wants sa mga papa, kung may mga butang man nga papa ka, may mga nahimok ang sala sa imong mga bata. Or siguro may mga butang nga sakitan ka, or I don't know. Or gusto ka magpasalamat, no, sa mga papa nga radyo ilang mga anak, no?